Inak niya po ako. Make it sure, ibalik mo ang pera. Ang ayaw mo kapag mumukha mo, putang ina. Naalala niyo ba ang isang Pinoy na negosyante sa Kuwait? Ang Pinoy na tumulong dati sa isang OFW na umiyak sa airport dahil sa basta na lang itong inihatid ng kanyang amo sa airport na wala nang kain ay hindi pa binigyan ng pera. Pero nang dahil sa tulong ni 62 Vlog, nakauwi ang OFW ng matiwasay sa Pilipinas. Dahil isa ito sa maraming Pilipino sa Kuwait na bukal sa puso ang pagtulong. Pero sa kabila ng kanyang kabutihan, nagawa pa rin itong lukuhin ng kapwa Pilipino. Kaya't nagpaabot ito ng galit sa social media at nagbanta sa kapwa Pilipino matapos gamitin ang kanyang pangalan na 62 Vlog at mga larawan ng kanyang paninda para makapang-scam sa mga Pilipino. Yung picture na sinend ko sa'yo, nakaitim siya. Damuho na to. Ipa-plus kita sa screen within 24 hours. Kontakin mo ako. Kausapin mo ako. Or ibalik mo ang pera ng ating kababayan na putang ina ka. Kaya babala sa mga OFWs, lalo na sa mga mahilig bumili online, huwag kayong magpaloko, huwag niyong hayaan na mapupunta ang pinaghihirapan mo sa bulsa ng ibang tao. Dahil sa panahon ngayon, mas mabilis pa sa kidlat ang mga bagong modus ng scammer at kahit kapwa mo ay kaya kang papatusin sa ngalan ng pera. Narito ang buong video para makapag-ingat kayo at nang hindi kayo mabiktima nitong mga taong mapanglamang sa kapwa dahil ang modus nitong mga scammer ay ganito. Kagabi kasi nag-live ako. Ngayon, normal sa TikTok talaga pag once na mayroong minors talaga, pinababa ko ng details ng number. So ngayon, nung nalaman ng kapwa natin OFW na walang ibang alam kundi mang scam, nung nalaman niya GCash payment, ang ginawa niya ngayon, this is also online seller. No, online seller to. In-screenshot niya yung item, ito. In-screenshot niya, tapos pinasa doon sa customer ko na GCash payment. So, nagpanggap siya na siya si 62 online. So, sa kanya nagbayad. So, ang minay niya, small and medium. No? So, ang binayaran niya total of 2,800. So, naka-plus sa screen ngayon, ito yung number, ang gamit ng WhatsApp is Philippine number. Pero nasa Kuwait po ito. Ngayon, yung nasa screen again ngayon, yun yung kanyang GCash. Please, ako po ay nakikiusap sa lahat po ng ating mga kababayan na bumibili through online. Baka sakali pong naka-order kayo sa number na to, baka kakontak nyo to, tapos SIM GCash number kayo nagbabayad. Please, paki-inform ako para po mabigyan din ng leksyon. Ngayon, naawa ako kay kabayan, so hindi ko siya mabibigyan ng SIM design kasi paubos na yun eh. So, ang tanging maibibigay ko na lang sa kanya, ito, small at saka medium. Ngayon, mensahe ko po doon sa ating kababayan na nakaabang all the time sa aking online. Wala ka ibang alam kundi inaabangan yung mga GCash payment. Ngayon, ang ginagawa mo naman, minimisis mo yan. Nakalusot ka kagabi. Actually, this is not the first time. So many times. Mga kapatid, tayo po ay magtrabaho ng patas. Please, hindi po magandang tingnan na yung pinapadala mo sa Pilipinas is nanggaling po sa scam. Nanggaling po sa hindi maganda. Naawa ako sa ating isang kapatid na OFW dito sa bansang Kuwait. Alam nyo naman kung magkano lang po sinasahod ng mga yan. 120, 130, pinakamataas sa buong 150. Kung sasahod ka man ng 150, siguro inabot ka ng 8 taon na. Tapos yun lang ginawa mo. Huwag lang talaga magkataon na mayroong magsumbong sa akin na isa sa customer mo na umu-order sa iyo at iyan yung WhatsApp na nagkontakan kayo, nagpalitan ng messages para sa mga detalye at SIM GCash number. Promise kahit nakahiga ako, kaya kitang ipasungkit. Pinapangako ko yung kapatid. Bakit? Hindi po maganda ang gawain mo eh. Bibigyan kita ng 24 hours. 24 hours lang kapatid. Promise.
Hindi ka na naawa eh, kapatid eh. Kami ang naghirap sa pag-online. Tapos ikaw naman damuho ka, kulira ka, tabaghak ka. Nakaabang ka ngayon sa comment section kung sino mga GCash payment inaabangan mo, mini-message mo. Nagpapanggap ikaw si 62 online. Siyempre ang customer hindi masyadong maalam. Nagbayad sa'yo through GCash payment. 2,800 is really big money. Ito, kusapin natin. Hello ma'am, good morning. Binayaran ka na? Hindi pa po, wala po. Binalak ka na, tuluyan? Po, binlock niya po ako. Hindi ko na makontak po. Ma'am, ito ma'am ha, payo ko sa iyo ha, para sa lahat. Next time ma'am, kung GCash payment, make it sure, pa-confirm mo na kung iyon talaga ang aming GCash number. Kasi nagtaka nga ako kagabi habang naka-live ako, bakit ka bumalik agad sa live ko, idol? Tapos na ako magbayad po sa GCash, ha? Kaya nagulat ako, ma'am, wala pa akong binibigay na GCash number. Huwag kang mag-alala kasi gumawa ko ng mga pamaraan ngayon upang makita or makilala kung sino man to upang mabigyan natin ng leksyon just in case. Opo, may sinend po ako sa'yo, sir, na picture. Yan daw po, yan, gumamit ng number. Yung picture na sinend ko sa'yo ngayon, yung last, nakaitim siya. Paano mo nalaman itong gumagamit ng number, ma'am? Sabi ng di ba may pinasa ako sa'yo na TikTok? Opo. May at kabayan. Yun, sinearch ko yun. Tapos, kinontak ko yun. Kinontak siya ng isang followers mo, isang customer mo din. Kilala nila kasi nagla-live din siya sa mga trolley bag eh. Ah. Sabi niya daw, sa kanya daw yung dati. Nahack daw yan. Kapag Philippine number po, malabo pong ma-hack yan, ma'am. Sobrang labo pong ma-hack yan kasi unang-una sa lahat, kailangan ng code yan eh. Tama, me? Kailangan ng code yan. So ngayon, okay. Nakita ko na ang pagmumukha po ng isang online seller na damuho na to. Ipa-plus kita sa screen within 24 hours. Kontakin mo ako. Kausapin mo ako. Depende na lang kung paano ka makipag-usap. Make it sure, ibalik mo ang pera. Kasi alam ko, meron ka pang number, binalak mo lang. Please, pumunta ka sa unblock. 24 hours. Pang ayaw mo kapag bumukha mo, bibigyan kita ng 24 hours. Ibalik mo ang pera ng ating kababayan na putang ina ka. Nasa unblock mo yan, i-unblock mo, ibalik mo ang 2,800 kapatid. 2,850. Okay? Hindi kami naniniwala na nahack ang Philippine number mo. Ma'am, anyway, magbibigay ako sa iyo for me, small, medium. Pero ibang quality, ma'am, kasi sold out na kasi yun eh. Okay po? Sir, thank you so much. Basta next time, ingat ma'am ha. Ingat po, ingat. Okay? Okay. Salamat. Ingat. So, ito na. May nakakuha na pala sa pagmumukha mo. Ngayon nagpanggap ka na na-hack yung GCash number mo. Imposibleng ma-hack yan. Kasi unang-una sa lahat, kapatid, ang WhatsApp mo, hindi po pwedeng ma-hack yan kasi kailangan ng code yan. At nasa quiet yan eh. 24 hours. Promise. Eh kung nagkataon, wala pa kayo lisensya. Kahit may lisensya pa kayo, maling-mali ang ginawa ninyo. Nakaabang kayo sa ibang online seller. Pag alam ninyong GCash payment, mga tabaghak kayo, nagpapanggap kayo na kayo si Sixto. Okay? So yung guys, update doon sa customer ko na na scam ng kapwa natin online seller. Malalakas ng loob, labang nga papel, mga damuho. Ay nabayaran na po. Mamaya ipopost ko po lahat ng mga conversation namin kasi naka-video kami. Lahat po is yung conversation is naka-video yan.
kahit binayaran yung customer ko, still, ipupus ko po ang pagbumuka ng Pilipina mamaya. Yung Indiano lang, ayaw ibigay sa akin ang tauhan ni Ilongga online. Ayaw niyang ibigay yung number ng Indiano. Kapag once na malaman ko ng number mo Indiano, walang ligo, ang lakas ng loob nyo, ako kinalaban nyo. Imposible yun. Kasi ito in short conversation, sabi ni Ilongga, matagal na silang hiwalay ng Pilipina na yon, ng damuho na yon. Pero nakapagtataka, nung nalaman niya na nagwala ko sa social media, Indiano mismo ang nagbabayad through GCash. Ano ibig sabihin doon? Pinapalabas na hiwalay. Tama? But still, may lamat kayo sa akin. Kasi ako binanggaan nyo Ako binanggaan nyo Hindi nyo alam kung ilang lisensya hawak ko. Hindi nyo alam. Mobile. Basta lahat. Mamaya ipopost ko ang full conversation. Yung scammer na to, mag-ingat kayo sa online na to, sa pagbumukha na to mamaya. Pagising ko siya talaga, hindi talaga ako natulog. Hanggang sa mayroong mag-reach out sa akin na para lang mabayaran yung customer ko. Hindi maganda ang gawain ninyo mga kapatid. Nag-aabang kayo sa online, mga naka-live, kung sino ang mga GCash payment, mga damuho, mga putang ina ninyo. Minimisis ninyo. Nagpapanggap kayo si Stu, tapos sa inyo nagbabayad. May lamat ka. Yung pagmumukha ng scam sa customer ko, promise mamaya, kahit nagbayad ng Indiano mong kabit, ipopost ko pagbumukha mo, pinapangako ko yan. Para ma-aware lahat ng mga kapwa natin OFW na umorder through online. Masabi ko lang sa iyo, wala ka na bumuka sa online, social media. Nagkamali kayo na binangga. Pinapangako ko yan. Sa Indiano mong amo o sa Indiano mong kabit na walang ligo, ipagdasal niya na meron siyang kadamakmak na lisensya. Akala nyo utak ko kakaiba. Kahit binayaran nyo ng customer ko, hindi ko kayo titigilan hanggat nakita ko sa social media, nag-online. Pinapangako ko yan.